Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nilinaw niyang direktiba ang ukol sa mga trader na nanloloko sa mga magsasaka. Kanyang iminungkahi na ang sino mang magmanipula ng presyo tulad ng palay o ng bigas ay hahabulin. Anya, sa Administrasyong Marcos, ito ay ituturing bilang economic sabotage. Samantala, hindi nakalampas sa sona ng Pangulo ang mga palpak at umano'y ghost projects na mga infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Isa ito sa mga strong statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang pahayag na ito ay batay sa kanyang naging pag-inspeksyon sa ilang mga proyektong infrastruktura at flood control project sa bansa. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Marami anya ang mga palpak at guni-guni lamang ng mga proyekto. Kaya naman sa mga nakikipagsabuatan at sangkot sa katiwaliang ito, tiniyak ng Pangulo na makakasuhan lahat ng kasabwat at sangkot pati na rin ang mga kontratista na mapapatunayang guilty sa mga proyektong ito. Pagsisiwalat ng Pangulo, hindi makakaila na nagkakaraket ang mga politiko sa mga proyektong ito dahil sa kabila ng bilyong-bilyong pisong inilaan na pondo para sa flood control projects sa buong bansa, tila hindi pa rin nagagampanan ng mga proyekto ang layunin nito sa bayan. Sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano, ang susi sa suliraning ito ay ang may managot, partikular ang naging kontrobersyal na proyektong tulay sa Kabagan, Santa Maria sa Isabela. Samantala, isa naman sa pinakapinalakpakan ng mga mambabata sa iyang utos ng Pangulo na i-publicize ang listahan ng mga proyektong ito upang makita ng mamamayan kung saan napupunta ang kanilang tax. Bukod sa transparency, nais rin ng Pangulo na makatuwang ang publiko sa imbestigasyong isasagawa. Kabilang narito ang alleged ghost projects, mga substandard finish at mga pumalpak na proyekto. Bunsod nito, inatasan niya ang Department of Public Works and Highways na isumite lahat ng mga proyektong sinimulan at natapos mula nang mag-umpisa ang kanyang termino. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bagamat hindi nabanggit ng Pangulo sa kanyang ika-4 na sona ang lumalalang kaso ng online gambling na siyang ikinababahala ng maraming mambabatas, kanya namang tiniyak na pananagutin ang lahat ng sangkot sa missing Sabungero case. Anya, walang sasantuhin at hindi titignan ang estado ng sino mang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Lahat anya ay pananagutin sa ngalan ng batas at para sa hustisya ng mga naulilang pamilya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, palpak at umano'y ghost flood control projects at infrastruktura, uusigin ng Marcos administration. Presyo ng gasolina bumaba, diesel at kerosene muling tumaas. PBBM nagbigay babala para sa mga trader na nais man lamang sa mga magsasaka. Ilang
ilang mambabatas, hati ang reaksyon sa SONA ng Pangulo. Simpleng kasuotan sa SONA, sinunod ng mga guest. US at EU, pabor sa 15% tariff sa import products. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.